Magandang araw mga kababayan, mga kaboses. Panibagong talakayan na naman ho ang ating pag-uusapan ngayong araw mga kaboses. Tatalakayin ho natin ngayon itong hong kontrobersyal pa rin na 2025 National Budget. Kasi may mga katarungan ho itong grupo ho ng mga guro, at planong magsasampa ho ng kaso doon ho sa Korte Suprema. Dahil nga ho rito sa anomalya mga kaboses na 2025 national budget, lalo na sa budget ho dyan sa DepEd. Ito hong grupo ng Teachers Dignity Coalition mga kaboses, kung tinitingnan nila ngayon kung may paglabag ba sa konstitusyon sa paghalo kasi ho raw ng pondo nitong mga academy ho ng militar, lalo na sa Philippine Military Academy mga kaboses, at sa ating kapulisan mga kaboses, sa ating PNPA ho. Dito ho sa sektor ng edukasyon. Yan yung tanong nila mga kaboses. Sa pagsali ho ng sa DepEd ho kasi, sinali ho nila doon ito hong pondo para po sa ating Philippine Military Academy and Philippine National Police mga kaboses. Ano kaya ang implikasyon nito sa ating mga guro, mag-aaral at edukasyon mga kaboses? Narito yan. Ayon sa ating saligang batas, dapat kasi unahin ang edukasyon sa pambansang pondo sa 2025. Kaya inilaan ho ang 1.55 trillion para sa edukasyon mga kaboses. Ngunit ho, ayon sa Teachers Dignity Coalition, kasama rito ang pondo para nakasama ho doon para sa ang pondo ho sa Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy o PNPA, at iba pa hong akademya na tradisyonal na binibigyan ng pondo mula sa kanilang ahensya mga kaboses. Ito kasing sa military, supposedly itong Philippine Military Academy mga kaboses is under kasi sana yan ng National Defense. Hindi porke academy mga kaboses edukasyon na sa DepEd na. Kasi meron tayong mga higher education, di ba? Meron tayong mga CHED, mga kaboses, sa pinupunduhan rin. Doon yung mga colleges, mga kaboses. Itong Military Academy at saka PNP, mga pulis at sundalo yan eh. Hindi ho yan sa saklaw ho ng coverage ho ng DepEd. Pero yung budget ho nila nailagay sa DepEd, mga kaboses. So napakalaking questionable para lang ba talaga na hindi maging unconstitutional itong budget ng DepEd mga kaboses, upang masabi lang na talagang itong ating budget sa 2025 ay nakasaad talaga, na-align talaga doon sa konstitusyon mga kaboses. Sana ho binigyan na ito kasing PMA at PNPA is under ho yan sa kanilang ahensya tulad ng Department of National Defense, Department of Interior and Local Government. Ito po yung sa police natin. Ayon ho kay TDC Chairman Benjo Basas, tinitingnan nila kung ang ganitong gawain ay naaayon sa batas o isang circumvention ng konstitusyon. Aniya, ang ganitong pagsama-sama ho sa pondo ay maaaring mapanlinlang kung hindi ito dati nang ginagawa mga kaboses. Mapanlinlang yan yung question ngayon ng TDC, ng Teachers Dignity Coalition. Marami pa hong grupo ng mga guro. Nagpahayag din na pagkabahala ang ACT teachers, mga kaboses, lalo na ni dating ACT teachers Representative Antonio Tinio, na parehong naniniwala na ang veto ni Pangulong Marcos sa ilang bahagi ng budget ay isang mapanlinlang na maneuver. Mapanlinlang daw na maneuver mga kaboses. Ang veto sa 194 billion pesos para sa DPWH ay tila panlabas lamang raw upang magmukhang mas malaki ang pondo para sa edukasyon.
Gayon pa man mga kaboses, kulang pa rin ho ang edukasyon sa pondo na dapat umabot sa 6% ng GDP upang matugunan ho ang mga pamantayan, lalo na ho dyan sa United Nations. And even sa Constitution mga kaboses. Ang pagveto raw ayon po sa grupong ito mga kaboses, ang veto raw ay isang taktika upang maitago ang tunay na prioridad ng administrasyon. Malaking pondo para sa infrastruktura, mga kaboses, habang pinapabayaan ang edukasyon. Mga kaboses. Kaya ito po yung mga punto natin dito, ano po, sa concerns. Ito nga hong grupo ng mga teachers, mga kaboses. Kung tanong ho ninyo, may legal na nga ba na paglabag ito? Kung mapapatunayan ho na ang paghalo ng pondo ay labag sa saligang batas, maaari itong magdulot ng malaking issue ho sa legalidad ng 2025 budget. Sobrang controversial ano po nitong 2025 national budget mga kaboses. Grabe yung kontrobersya ano po. Tsaka habang ipinapakita ho ng administrasyon na inuunang edukasyon, malinaw ho na mas malaking pondo pa rin ang napupunta sa militar, infrastruktura at iba pang sektor. Kasi sinandwich sila doon Ano po? Nilagay nila doon sa DepEd para magmukhang talagang love ng gobyernong ito, ng administrasyong Marcos, itong pagbibigay talaga ng edukasyon ng ating mga kabataan. Ano po? Napaka-questionable. And siguro malaking insulto rin ito, mga kaboses. Ano po? Sa grupo ng mga guro, lalo na sa Departamento ng Edukasyon, na mataas nga yung kanilang budget, ngunit hindi naman para sa kanila yung increase. Ano po? Para sa ibang ahensya, mga kaboses. Ang sektor ng edukasyon ay patuloy ho na nakakaranas ng kakulangan sa pondo para sa mga pasilidad, materyales at maging sa sahod ho ng ating mga guro. Ang ganitong estilo ho ng budget ay tila nagpapakita na hindi sapat ang pagpapahalaga sa pangangailangan ng mga nasa edukasyon. Mga kababayan, mga kaboses, ano po, ang budget ay hindi lamang usapin ng numero, kundi salamin ng tunay na prioridad ng gobyerno. Kung ang pondo para sa edukasyon ay nilalagyan ng pondo mula sa militar at pulisya upang magmukhang malaki, mga kaboses, tayo bilang mamamayan ay may karapatang magtanong at maningil ng pananagutan. Pwede naman nila ilagay yan doon sa ibang sa talagang ahensya na naaangkop, mga kaboses. Bakit pinalaman nila dito sa edukasyon? Para lang talaga magmukhang malaki ang edukasyon. Kasi kapag pinasa, konti lang yung sa edukasyon na budget, mga kaboses, unconstitutional. Ano po? Para lumabas na malaki pa rin yung budget ng DepEd, nilagay nila yung mga hindi programa ng DepEd. Ano po? Nilagyan nila ng pondo yung mga hindi programa ng DepEd. Programa ho ng ilang ahensya, gaya ho ng DND, tsaka nitong DILG. Ano po, mga kaboses? Sinama ho nila doon sa DepEd para magmukhang malaki. Ang ating mga guro, mga kaboses, ay nararapat sa patas na sahod at suporta. Ano po? Ang ating mga mag-aaral ay nararapat rin sa dekalidad na edukasyon. At ang ating bayan ay nararapat sa gobyernong tunay na inuuna ang kinabukasan ng ating kabataan. Mga kababayan, mga kaboses, manatili tayong mapanuri at aktibo sa pagbantay sa ating gobyerno. Hindi tayo dapat magpabola sa mga palabas na numero at pahayag. Sama-sama nating ipaglaban, mga kaboses, ang edukasyon bilang tunay na prioridad ng bayan. Ito ang inyong lingkod, mga kaboses, nagsasabing ang edukasyon ay susi sa pag-unlad at ito hindi dapat niloloko o tinatapyasan. Maraming salamat, mga kaboses, at magandang araw sa inyong lahat. Paki-subscribe and comment ho kayo sa baba kung ano yung opinion nyo regarding dito sa issue na to, mga kaboses. And maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Vox Populi PH. Subscribe, like, share, mga kaboses, and click the notification bell para notified po kayo. Bye-bye and God bless.